Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa kakatapos lamang na pag-aaral ng mga Chinese experts, nadiskubre nila na ang lithium ion concentration sa dugo ng isang buntis at mga bagong silang na sanggol sa kanilang bansa ay 20 beses na mas mataas kumpara sa average na meron lamang ang isang normal na tao sa China, habang 40 beses namang mas mataas ito kaysa sa ibang mga syudad sa bansa. Napakadelikado nito na umabot sa 170% ang threshold. Mula taong 2019 hanggang 2023, ang mga eksperto ay pumili ng nasa 76 na malulusog na buntis sa Beijing at nasa mahigit kumulang 300 naman sa kabilang syudad. Nagkolekta sila ng mga blood samples sa mga ito bago pa man sila magsilang ng sanggol at sa mga sanggol matapos silang lumabas sa sinapupunan. Sa kanilang tests na isinagawa, nakita nila na 45 beses na mas mataas ang lithium content ng mga nasa Beijing kumpara sa ibang syudad, at ang mas nakakagulat pa, ang nakuhang lithium content sa mga buntis na nasa Beijing ay mas mataas ng mahigit pa sa 2 beses kumpara noong mga nakaraang taon. Ang average at safe lithium content para sa dugo ng isang buntis ay dapat nasa 10 micrograms lamang per liter. Pero ayon sa pagsusuri, umabot sa 27.31 micrograms per liter ang nakita nila sa mga buntis ngayon sa Beijing. Nangangahulugan lamang ito na 170% mas mataas ang lithium content ng isang buntis sa Beijing ngayon kumpara sa normal o average lithium content ng isang buntis. Maraming maaaring maging komplikasyon kung sobra-sobra sa lithium content ang dugo ng isang buntis, pero higit na mas mapanganib ito para sa sanggol na kanilang dinadala sa kanilang mga sinapupunan. Isa ito ngayon sa may tuturing na nakakaalarmang issue sa China. Ang lithium ay maaaring makuha sa pagkain o tubig na iniintake ng isang buntis. Pero sa Beijing, ang source ng lithium sa dugo ng mga buntis doon ay hindi nagmumula sa pagkain o tubig na kanilang iniinom. Ayon sa mga eksperto, ito umunoy posibleng mula sa lithium na nakahalo sa hangin sa naturang syudad. Nangangahulugan muli ito na ang lithium pollution sa Beijing ay hindi na makontrol ang paglala. Kung tama ang mga eksperto, dapat ay magkaroon dito ng agarang investigasyon ang gobyerno at tukuyin kung saan nanggagaling ang naturang kemikal na humahalo sa hangin. Subalit ang CCP ay umaksyon sa kung paano nila tutugunan ang mga problema sa kanilang bansa at yun ay ang itago sa publiko at takpan ng issue. Matapos ilabas ang pag-aaral, ang mga datos at balita tungkol dito ay agad na pinadelete ng China. Maraming mga website sa China ang finilter ang mga nilalaman ng mga balita tungkol dito at tinanggal ang sa tingin nilang makapagpapahamak o makapagpapahiya sa kanilang gobyerno. Habang ang nag-iisang media na nag-cover sa naturang ulat sa kanilang website ay nagkaroon ng glitch sa kanilang mismong platform. Dahil dito, ang nasabing nakakabahalang balita ay hindi nagtrending sa China, kaya sa ngayon ay walang kaalam-alam ang mga Chinese sa lihim na sakit o sakuna na maaaring inaatake na pala sila nang hindi nila nalalaman. Subalit hindi napigilan ng China ang pagkalat ng balita sa ibang mga bansa, kaya marami ngayong mga Chinese citizens mula sa iba't ibang panig ng mundo ang labis na nababahala sa problema. Ayon sa ilang mga Chinese sa ibang bansa, ang maaaring dahilan umano ng lithium pollution sa Beijing ay dahil sa hindi na maayos na pagde-dispose ng mga lithium battery na kung saan ibinabaon na lamang nila ito kasama ang ibang mga basura. Karamihan pa man din sa mga basurang ito ay binabaon na lamang ng mga Chinese sa kung saan-saan para lamang maitago nila ito.
At ang mas nakakabahala pa umano ayon sa mga eksperto, isa pa sa ginagawa ng China ay ibinabaw nila ang basurang ito sa mababaw lamang na bahagi tsaka papatungan ng kaunting lupa tapos ay tataniman ng puno na kinalaunan ay nagiging berde ang lugar at dadaluyan ng malinis na tubig. Ang hindi nila alam, ang tubig na nanggagaling dito ay nahahalo sa tubig ng mga residente. Sa mga nakalipas na taon, ang mga baterya ng cellphones at mga sasakyan ay lumobo sa China na marahil ay dahil sa hindi ito nire-recycle ng maayos. Ayon sa mga eksperto, ang lithium sa katawan ng tao ay nagmumula sa gulay na ating kinakain, sa mga seafoods at isda at sa tubig na ating iniinom. Minsan ay inihahalo din ito sa mga kapsula o gamot para sa mga may mental health disorders at nakakaranas ng depresyon. Subalit bukod sa pagkain, tubig at mga gamot, ang lithium ay maaari ding makuha ng tao mula sa hangin. Industrial pollution umano ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng atmospheric lithium. Ang coal sa China na napakarami sa ngayon ay malaking source ng lithium. Isa pa sa maaring pagmulan ng lithium ay ang malawakang produksyon ng lithium battery. Sa kasalukuyan kasi, napakapopular sa Beijing ang paggamit ng mga tao ng mga electric cars at e-bikes. Hindi pa kasama dito ang mga nasa milyon-milyong gumagamit ng mga mobile phones na lahat ay gumagamit ng mga lithium battery. Sa ngayon ay naglalakihan na din ang mga lithium battery factory sa Beijing. Nasa tinatayang 5 malalaking kumpanya ang gumagawa ng lithium battery sa Beijing pa lamang. Maaari umano na ang pagkakakontamina ng isang buntis sa lithium ay dahil sa hindi maayos na recycling process ng mga lithium batteries. Hindi kasi maayos ang ginagawang disposal procedures ng mga lithium batteries sa kasalukuyan sa China. Subalit may isang eksperto sa China ang nagsabi na nasa 76% ng lithium exposure sa Beijing ay hindi malaman kung saan talaga nagmumula. Pero kung ang ganito kataas na lithium content sa isang buntis na nanay sa Beijing na nasa 5 lamang ang factory o kumpanya na gumagawa ng mga lithium batteries, paano pa kaya ang ibang mga syudad sa China na may mas maraming mga paggawa ng naturang baterya? Kung may iba man umano na nagsagawa ng pag-aaral sa ibang bahagi ng China, malamang ay natatakot itong sabihin ang naging resulta sa publiko dahil na din sa takot nito sa CCP. Ayon sa mga eksperto, dahil sa maraming gamit ng lithium sa iba't ibang mga baterya, malaki umano ang tsansa na sa taong 2040 ay 40 beses na mas mataas pa ang magiging lithium pollution kumpara ngayong taon. Ayon sa US Geological Survey noong Pebrero ng nakaraang taon, ang lithium resources ng China ay nasa 60%.